Yo! What's up, happy people? Dorite on the moves. Kumusta na po kayo, mga boys, mga gayas? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Advance Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. For today's video, mga boys, mga gayas, ano po itong pinagsasabi ni Mark Gambua o Models of Manila FM? Totoo ba to? Well, panoorin po natin bago po tayo magbigay ng reaction o komento o call sa kanyang mga sinasabi. So without further ado, let's begin. So ito po pag-usapan po natin galing ito mismo sa Facebook page ng GMA Network, kung saan po tinatanong nila ano kaya ang magiging bagong pangalan ng noontime show ng tape kung sakali. Sa caption po ang nakalagay, sa isang press conference sinagot ni Attorney Maggie na handa na ang tape sakaling hindi sila panigan sa kanilang apela sa paggamit ng pangalang Eat Bulaga. Aniya, I'm very confident with our creatives that they can come up with a very good idea kung ano ang ipapalit na pangalan sa Eat Bulaga. Basahin ang buong pahayag sa comment section. Merong article, nakita ko din, pero pag open ko, hindi ko na, walang laman. Parang ewan ko kung binura ba nila or hindi ko sure kung binura nila itong post na to. Pero shinare pa ng mga ibang pages ng Pro Tape ito. Galing ito sa GMA mismo. Okay, so maaring ito ay wala namang kahulugan. Maaring ito ay naisip lamang i-post ng mga social media managers ng GMA. Pero mapapaisip ka, yung GMA kaya ay napapagod na rin dito sa buong issue ng Eat Bulaga. Pansinin nyo guys pakonti ng pakonti yung pong mga nagdi-defend dito po sa issue ng tape na galing sa GMA. Okay, dati meron pa mga taga GMA, wag na natin pangalanan, na dinedepensahan pa itong sa tape. Pero ito lumabas na kasi yung sa IPO, gobyerno na yung nagsalita. Okay? Adjudication na, yung pong mga taga-IPO na mismo ang nagsabi na ang trademark belongs to Joey De Leon at hindi po sa tape. Diba? Kaya pakonti ng pakonti yung mga taga-GMA na nagdi-defend po dito sa tape at naisip din nila, wala din namang gamit. Bakit namin kailangan depensahan yan? Black timer naman yung tape, sila nakikinabang dyan. Gulo nila yan, away nila yan. Nagkataon lang sa amin sila nagba-black time, umuupa ng black time, di ba? Pero kung iisipin nyo, for the most part doon sa tape tsaka sa GMA7, di ba? Hindi naman close ang mga sa tape do sa activities ng GMA7, di ba? Decision din ng tape 'yon kung bakit hindi sila ganoon ka close, although naghihiraman sila ng artista and all that. Pero ngayon sila yung may problema at naghahabol sa TVJ, di ba? Hindi nila, kumbaga, do they expect na dapat yung lahat ng mga taga GMA would come in and defend them? So parang ang nangyayari nga po ay medyo dumidistansya na din yung pong mga kapuso dito po sa issue, na realize nila na ito naman ay gulo lamang between the Halosos and Tito Vic and Joey. Okay, at ang sentimiento ng taong bayan, it has been 6 months, ay pareho pa rin po na Eat Bulaga belongs to TVJ at ngayon po IPO na din nagsasabi na ganun nga. So mukha po, ito po ba ay parang give up na din yung GMA? Kumbaga hayaan mo na, mensahe ba nila to sa tape na kumbaga let it go na, diba? Hanggang end of 2024 naman yung kontrata nyo, para hindi na lang magulo, palitan na yung pangalan. Yung posibleng mensahe nito, hindi ko po alam, kasi po GMA naman po ang nag-post dyan. Tayo po ay nagtatanong lamang sa mga posibleng mga dahilan kung bakit po ganyan yung kanilang pagpo-post. Okay, so ito, i-report na din po natin. Ayon sa mga pages ng tape ay lamang daw ang show ng tape pagdating po sa commercial load. Okay, so hindi ko po alam kung gaano po katotoo yan. Sinasabi po nila 50 minutes daw yung sa tape, sa Eat Bulaga sa TV5 daw mga 30 minutes lang. So I'm not sure kung gaano po katotoo yan at kung paano ba natin masusukat yan, kung magkano ba yung kinikita kada commercial, di ba? Kasi syempre iba-iba naman yan. Ang sa akin lang po, pagdating naman po in dealing with GMA, 'di ba? Yung GMA naman kahit malaki
o maliit yung pong commercial load, pareho lang naman ang kanilang kinikita sa block time ng tape. At syempre, nasa decision, kumbaga that would weigh sa kanilang decision sa end of 2024 kung ibibigay ba nila itong slot sa ibang show na mas malaki yung pwede nilang kitain. Katulad ng It's Showtime. Kasi sa It's Showtime, meron silang profit sharing sa mga advertisement, o so mas malaki yung kanilang kinikita sa GTV. Paano pag sa main channel pa? At si Vice Ganda dadalhin mo sa GMA7, so siya yung magiging, kumbaga si Vice Ganda na ang isa sa magiging top stars ng GMA7, diba? So yun yung isang mga malaking ano dun isang malaking incentive for GMA na It's Showtime yung ilagay dyan sa noon time. At maaaring iusog yung hindi ko sinasabing aalisin yung tape, kasi maganda naman ang relasyon, maaaring iusog, gawing alas 11, gawing sa hapon, gawing 2:30, o gawing tuwing weekend. So hindi ko alam. So pero yung commercial load na yan, wala namang epekto yan sa GMA kasi pareho lang naman yung kanilang kinikita sa block time. O pangalawa, wala ding epekto yan sa trademark. Kasi po nagdesisyon na yung IPO, although pwedeng i-appeal yan, lahat naman pwedeng i-appeal, pero nagdesisyon na po sila na ang Eat Bulaga belongs to Joey De Leon sa TVJ. So wala din pong epekto yung sa mga commercial. Alam nyo po, paiba-iba po yan. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Minsan yung It's Showtime, yung maraming commercial. Minsan si Willie, yung maraming commercial. Minsan katulad nung sa panahon ng Aldab, halos lahat ng commercial nasa Eat Bulaga. Pero ang bottom line dito, ang pinag-aawayan lang naman dito ay yung pangalan ng Eat Bulaga. If this means yung maraming commercial, if this means na mas tatagal pa yung show ng tape, kung ano man ang maging pangalan yan, sa akin maganda na rin yan, kasi nga may mga empleyado naman yan, merong mga umaasa dito sa tape para sa kanilang kabuhayan. So wala namang masama kung gumanda yung takbo nung kanilang show. Basta ang bottom line natin dito, kumbaga sila na yung sila na yung nanggigigil, sila na yung hindi maka-move on. Ang bottom line dito, we can go on our normal lives kasi po panalo na yung pong TVJ, panalo na, nasa kanila na yung pong trademark ng Eat Bulaga. So pwedeng relax na lang tayo. Bahalang magalit kayo dyan, maano kayo dyan, basta ang sa inyo na lahat ng gusto nyong award o kung ano man. Basta ang bottom line, yung Eat Bulaga na kay Joey De Leon nasa TVJ, yung TV5 ang rightful na tawagin na Eat Bulaga. So yun guys, thank you very much. So ayun nga mga quiz, mga guys, so napakalinaw po ang sinasabi po ni Models of Manila FM, mga quiz, mga guys, no, na isusuko na daw ng Tape Incorporated, unang GMA, ang trademark na Eat Bulaga. Take note mga quiz, mga guys, only GMA lang po sa kanilang Facebook page, hindi po sa Facebook page ng Tape Incorporated. Well, kung utos na talaga na hindi na pwedeng gamitin ng Tape Incorporated ang trademark na Eat Bulaga, wala na po tayong magagawa doon. So be it, bigyan na yan, di ba? Pwede naman po makapagpagawa ng mga raming pangalan maliban po sa Eat Bulaga, mga quiz, mga guys. Well, napag-usapan nga din Models of Manila FM na about po sa sponsored o sa advertisement. Well, alam naman po natin na si Yorme Isko po ang hinahabol ng mga sponsored o mga advertiser po. Alam niyo po yan dahil mayor pa lang po si Yorme, marami na po talagang naghahabol sa kanya ng mga sponsored o mga company or advertiser, mga quiz, mga guys, no? So yun po ang talagang target nila, si Yorme Isko. So, diba? Kung isusuko na talaga ng Tape Incorporated kung hindi na sila mag-apila pa sa trademark ng Eat Bulaga, kung utos na talaga ng batas, well, ibigay na. O diba? Ganun lang po kasimple yun. O diba? Huwag po tayong magiging isang hipokrito na paglaban pa rin natin yan kahit wala na talagang tsansa o kahit 0% na yung tsansa natin na ipanalo yun, mga boys, mga guys.
Well, ayaw ko rin man sa tingin nyo mga kuys na nagiging ipokrito ako mga kuys, no? I'm not the blogger of Tape Incorporated. I'm not a blogger of GMA7. But I was a supporters and defenders of Yorme Isko Moreno. I could not say na vlogger po ako ni Yorme Isko. Kasi yung salitang vlogger mga kuys o blogger mga kuys mga guys ni parang sinusuhulan kanya ng isang dinidepend mo na tao. O, di ba? Ayaw ko pong tawagin noon kasi hindi po ako bayaran po na vlogger mga kuys mga guys. Well, supporters and defenders po ako. Parang pangit po pakinggan na sabihing vlogger po ako ni Yorme Isko. For me lang mga kuys mga guys, kasi yung definition sa akin mga kuys mga guys, yung vlogger o blogger is bayaran. For me lang yun. That's why, masasabi ko lang is supporters and defenders po ako ni Yorme Isko mula pa nun hanggang ngayon. Kung sa about naman po sa GMA7 or sa Tape Incorporated, sorry mga kuys mga guys, pero hindi po ako defender sa kanila o vlogger o supporters mga kuys mga guys, no. Sumusuporta lang po ako kay Yorme Isko. It's not about the GMA7 and Tape Incorporated. Ayaw ko po mag-iisang ipokrito dito sa inyo. O, diba? Kasi alam nyo naman po kung saan po ako nakasupport kay Yorme Isko lang po. No other than na mga tao dito sa vlog ko, mga kuys, mga gayas, no. Yeah. Mas mabuti yung magkaliwanagan tayo for clarification po yan mga kuys, mga gayas, na supporters and defenders lang po ako ni Yorme Isko. Kaya po tumitira ako ng mga defenders o supporters ng VJ vlogger dahil nga po tinitira nila si Yorme Isko. Di po ako tumitira sa kanila dahil pinaglaban ko po ang GMA o pinaglaban ko po yung Tape Incorporated. Ang pinaglaban ko po, klaro, pasasikat ng araw, si only Yorme Isko lang po. For clarification po. No other than that. Okay? So ano po ang inyong komento ukol sa video ito mga kuys mga gayas? At abangan po kung ano po ang bagong pangalan ng Tape Incorporated sa kanilang noontime show. Okay? Abangan yan. At kung may idea kayo, paki-comment down below. Okay? Dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm God Pilipinas. God first. God bless all. Peace. Merry Christmas and Happy New Year.